Tayo sa unang utos. You shall have no other gods before me. Okay? At alam natin na yung mga utos ay ibinigay ng Diyos para ipahayag yung kanyang kaluwalhatian at para malaman din natin kung ano yung mga bagay na dapat nating tupdin na sumusunod tayo sa kanyang kalooban, no? At doon para makita na rin natin yung ating pagkatao bilang makasalanan. So dito na po tayo sa first commandment, you shall have no other gods before me. At yan po ay nasa Exodus chapter 20 verse 3. So tayo pong muna ay sandaling manalangin. Mang banal na kataas-taasan, salamat po sa mga sandaling ito na kami ay makapag-aaral muli ng iyong salita. Ay nihiling po namin ang patuloy mong patnubay, Panginoon, na kami ay matuto at iyan mo na ang mga salita mong aming pag-aaralan, Panginoon, ay maisakatuparan ng bawat isa bilang pagluwalhati sa iyong dakilang pangalan. Pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Ang Decalogue ay nagmula sa salitang deka, ibig sabihin 10, yung deka. Tapos yung log ay ibig sabihin ay word. Kaya nabuo yung salitang Decalogue. Pag pinag-aralan natin yung 10 Commandments ng Roman Catholic Church, mapapansin natin doon na mayroong mga hindi magkakasunod-sunod yung hindi sunod-sunod yung mga utos talaga doon. Merong mga pinaghiwalay at merong binawasan, lalo na pagdating doon sa tawag dito yung mga Diyos-Diyosan, yung mga imahe. Okay? Ngayon, ano ba yung tungkol sa first commandment? Ang sabi rito ay huwag tayo magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko, no? Okay. Itong mga utos na ito ay unang-una isinulat ng Panginoon doon sa 2 tablets of stone nung si Moses ay nandoon sa bundok, no? At naratnan nila yung bansang Israel ay nung bumaba si Moses after 40 days na meron silang binuong isang Diyos, di ba? Na yung yung image ni Baal. At sa galit ni Moses ay dinurog niya yung 2 tablets of stone. Pero ganun pa man, pag binasa natin doon sa Exodus, inulit-uli doon, pinaakyat uli si Moses, pinagawa siya ng 2 tablet ng stone, pinaakyat siya doon sa bundok ng Sinai, at sinulat uli ng Diyos yung 10 utos doon sa 2 tablet of stone. At yung unang tablet ay tumutukoy sa Diyos, yung ating relasyon sa Diyos, no? Kaya sabi rito, religion. The second tablet pertains to man. Ito na yung ethics, yung ating pakikisalamuha sa tao, ano ba yung ating dapat gawin pagka ang pinag-uusapan na yung relasyon natin sa tao. Ngayon, ang tanong, what is required in the first commandment? Ang unang tanong ay, ano ba yung hinihingi ng first commandment? Ang sagot nito, the first commandment requires us to know and acknowledge God to be the only true God and our God, and to worship and glorify Him accordingly. Kailangan daw nating kilalanin, no? Makilala at
kilalanin na ang Diyos siya lamang ang tanging Diyos, ang totoong Diyos na nararapat ng ating pagsamba at pagluwalhati. Pangalawang tanong, what is forbidden in the first commandment? At ang sagot, the first commandment forbiddeth the denying or not worshiping and glorifying the true God as God in our God, and the giving of that worship and glory to any other which is due to Him alone. Pinagbabawal daw po yung ikakaila natin siya, yung hindi natin siya sambahin at luwalhatiin bilang isang totoong Diyos, no? At ating Diyos. At yung pagbibigay sa Kanya ng pagsamba, no? Nasa Kanya lang. Mali yata yung pagkasulat ko. In the giving of that worship and glory to any other. Ibig sabihin, wala talaga tayong pwedeng sambahin na iba, kundi siya lang. So ano yung nakalagay doon sa principle? There is only one God who exists, and He demands and deserves man's worship. Ano daw yung kailangan, no? Una, kilalanin at angkinin ang totoong hayag na Diyos, and there is no one else, at wala nang ibang Diyos. Ang tanong kasi, unang-una, ay paano ba ipinahayag ng Diyos yung kanyang sarili? Okay? Hindi natin malalaman na meron ngang Diyos kung hindi niya ipapahayag yung kanyang sarili. Di ba? May tanong kasi dyan eh. May nagtanong, ang sabi, how can you prove that God exists? Alam natin, maraming mga naniniwalang walang Diyos, lalong-lalo na yung tinatawag nating mga atheist, no? Pag pinag-usapan yung existence ng Diyos, para sa kanila, ang existence ng Diyos ay nasa isip lang, no? Pero ang tanong doon, kung walang Diyos at nasa isip lang mang natin ang Diyos, bakit mo naisip yung salitang Diyos? Doon sa mga ateista, di ba? Paano mo naisip yung salitang Diyos in the first place kung wala namang Diyos? Di ba? Ang sagot kasi diyan ay ang Diyos lang ang pwedeng mag-prove na merong Diyos. Only God can prove that He exists. Kaya kung gustong ipahayag ng Diyos yung kanyang sarili, na magsasabi siyang mayroong talagang totoong Diyos, ay Diyos mismo yung magsasabi at magpapatunay na mayroong Diyos. Hindi ito pwedeng patunayan sa pamamagitan ng mga nilikha lang, no? Hindi rin ito pwedeng patunayan ng mga taong pilosopo na magsasabi na ganito nga, no, sa pamamagitan ng kanilang malalalim na mga pananalita na meron ngang isang Diyos. Kaya unang-una, ang magpapatunay talaga niyan ay Diyos mismo. Okay? God reveals Himself in creation, general, and in the Scripture, special, salvific. Okay? Unang-una, nagpahayag ang Diyos sa kanyang creation, at sa pangalawa, sa Scripture, sa pamamagitan ng special revelation. At yung special revelation na ito, dito pumapasok yung ating
salvation. Ngayon, paano ipinahayag ng Diyos yung kanyang sarili? Sabi ko nga kanina, hindi ito malalaman sa pamamagitan ng creation lang, no? Malibang ang tao ay pagpahayagan muna mismo ng Diyos. Ang sagot po diyan ay ang tao ay nilikha na kasi ng Diyos na kilala na niya ang Diyos. Nung nilikha ng tao, ng Diyos si Adan at si Eva, kilala na nila ang Diyos. Okay? Although meron ng creation, no? Meron ng creation. Pero hindi nalaman ni Eva at Adan ang Diyos sa pamamagitan ng creation. Kundi, nung nilikha niya ang Diyos, ang tao, nung nilikha ng Diyos ang tao, nakilala na ng tao ang Diyos na kanyang manlilikha. Kasi nakakausap nga niya ang Diyos di ba? Kakausap niya. Kaya lang, pagdating ng kasalanan, nawala lahat ang tamang pagkakilala sa Diyos. Okay? Kaya ang tao ay meron pa ring hinahanap na Diyos sa kanyang kalikasan, kaya lang mali. Okay? So, hindi sa pamamagitan ng creation, kundi sa pamamagitan mismo ng revelation ng Diyos. Nung si Eva at Adan ay kanyang nilikha. So, dumami ang tao na dala-dala ang kalikasan ni Eva at Adan na hindi nakakakilala sa tunay na Diyos, pero sa kanyang kalikasan, sa kanyang pagkalikha, ando doon na yung paghanap niya sa Diyos. Nakuha niyo po ba ang ibig ko sabihin? Okay? So, sa pamamagitan ng revelation o general revelation, ay malalaman ng tao na merong Diyos. Okay? Malalaman ng tao na merong Diyos, at dahil sa pagkakilalang yan, pagka ang tao ay hindi nanampalataya sa Panginoon, wala pa rin siyang excuse. Halimbawa, napunta siya sa kaparusahan, no? Hindi niya pwedeng pagbintangan ng Diyos na hindi ka naman nagpakilala sa akin. Kasi yung mga nilikha mo ang magsasabi na meron ngang Diyos. Sa Romans chapter 1 verse 20, ang sabi rito, sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita, buhat pa ng lalangin ang sanlibutan, ay nakikitang maliwanag sa pagkatanto sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya, maging ang walang hanggan niyang kapangyarihan at pagka-Diyos upang sila'y walang madahilan. So, ibig sabihin, ang Diyos ay nagpakilala na, ni-reveal niya yung kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang nilikha. Yan po yung general revelation. Sa 2 Timothy chapter 3 verse 15 at sa mga sumusunod pa, ang special revelation ay ang layunin po niyan ay para manampalataya yung mga makasalanan. Sa verse 15, at mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Yan. So, ang sabi rito, nakakapagpadunong sa iyo sa ikaliligtas. Ibig sabihin, malalaman mo, i-reveal sa iyo ang katotohanan ng pagka-Diyos, at sa pamamagitan nito ay magkakaroon ka ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. So sa pamamagitan ng pagtuturo, pagtuturo ay magkakaroon ng kaalaman ng tao at sasampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran.
upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuro ang lubos sa lahat ng gawang mabuti. So meron dalawang revelation ang Diyos, no? Una, yung general revelation, at yung pangalawa naman ay yung special revelation. At kung walang special revelation, walang salvation. Paano pa ini-reveal ng Diyos ang kanyang sarili? Sabi rito, God revealed Himself in Christ. Pinahayag niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ni Kristo. Not any God recognized by other religions. Sa pamamagitan ni Jesus Christ na ipinanganak nang walang kasalanan, sa pamamagitan ng isang birhen, ay ipinanganak yung ating Panginoon. Sabi sa verse 18 ng chapter 1 ng John, walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. So walang taong nakakita kahit kailan sa Diyos. No? At ang nagpakilala sa Diyos ay yung Kanyang bugtong na anak. Paano naman, ang tanong naman, paano naman yung mga taong nagsasabi na ang Diyos nila ay ganito, no? Meron silang mga Diyos na sinasamba, halimbawa, yung mga katutubo, sumasamba sila sa mga creations, yung mga puno, yung buwan, at kung ano-ano pang mga nilikha. Di ba? Sumasamba sila doon sa kanilang mga ninuno, na yun yung kanilang tinatawag na Diyos. Sumasamba sila sa mga hayop, no? Tulad ng ng mga Hindus, yung mga Indian, sumasamba sila sa mga hayop, lalo na doon sa baka, dahil sa kanilang paniniwala ng tinatawag na reincarnation. Sabi rito kasi, religions outside of Christ do not know savingly the true God. Meron din silang mga Diyos na nilikha lang kanilang mga pag-iisip. Di ba? Doon sa Acts chapter 17, verse 22. Ngayon po, yung mga taong naniniwala doon at sumasamba sa mga ganong Diyos, bakit meron silang sinasambang mga ganong Diyos at hindi yung tunay na Diyos na ipinahayag sa pamamagitan ni Jesus Christ? Ang sagot po doon ay yun nga nasabi na natin kanina, no? Nung ang tao ay nilikha na nakakakilala na sa Diyos. Isinama na sa pagkalikha ng tao na kilala niya ang Diyos. Sabi nga ron sa Genesis, siya ay nilikha sa image ng Diyos. Ano yung image ng Diyos? Yung true knowledge, righteousness, and holiness. At yung knowledge na yon ay yung knowledge sa Diyos. Okay? Kaya sa pasimula pa lang, nung nilikha ng Diyos ang tao, kilala na ng tao ang Diyos at alam na ng tao na merong Diyos. Kaya lang bakit sila napunta doon sa iba't ibang klase ng Diyos? No? Yun nga ay dahil sa kasalanan. Ang tao ay humahanap pa rin sa Diyos, kaya lang mali yung napupuntahan nila. Napapaniwala sila ng mga maling aral patungkol sa Diyos, kaya yung inaakala nilang tamang turo tungkol sa Diyos, yun ang kanilang pinupuntahan. Dito po sa chapter 17 ng Acts, no? Mababasa natin dito yung sinasabi ni Pablo na doon sa Roma, nung siya'y dumadaan, ay nakita niya yung maraming mga Diyos-Diyosan, di ba?
rebulto ni Jupiter, rebulto ng kung sino-sino pang mga Diyos, no? Sila Atenas. Nakalimutan ko na yung pangalan ng ibang mga Diyos-Diyosan nila, no? Napakarami. Pag pinag-aralan natin yung Greek and Roman mythology, no? Napakaraming mga Diyos-Diyosan nila. At dito nga, sa kagustuhan nila na magkaroon ng maraming mga Diyos, nabasa ni Pablo na mayroong isang nakalagay doon, yung isang inscription, sabi ron, sa isang Diyos na hindi kilala. Ayun, nakita niya talagang mga religyoso, yung mga Romans, no? Sa isang Diyos na hindi kilala. At yun ang binabanggit ni Pablo, na yung Diyos na hindi nyo kilala, ito yung tunay na Diyos. Okay? At, ang sabi rito, sa verse, sa verse 25, no? Ni hindi rin naman pinaglilingkuran at basahin na natin sa 24, no? Ang Diyos na gumawa ng sanglibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto, siya palibhasa ay Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay. Ni hindi rin naman pinaglilingkuran siya ng mga kamay ng mga tao, na para bagang siya ay nangangailangan ng anumang bagay. Yamang siya rin ang nagbibigay sa lahat ng buhay at ng hininga at ng lahat ng mga bagay. So ang Diyos ay hindi kagaya ng mga ribulto na dinadamitan, binibihisan, nililinisan, no? Ayon sa paliwanag ni Pablo. Kasi siya ang gumawa ng lahat ng bagay. At siya ay all-sufficient God. Hindi niya kailangan yung hininga para siya mabuhay, no? At hindi rin siya kailangang paniwalaan ng tao para masabing meron ngang Diyos, no? Kasi self-sufficient siya. Sabi sa verse 28, sapagkat sa Kanya tayo'y nangabubuhay at nagsisikilos at mayroon tayong pagkatao. Nagaya naman ang sinabi ng ilan sa ng inyong sariling mga manunula, sapagkat tayo namay sa Kanyang lahi. Okay? Doon sa mga sinabi ng mga poet, nakalagay doon sa kanilang mga tula, tayo namay Kanyang lahi. Ibig sabihin, ang Diyos ay hindi ang pagiging lahi natin ay hindi yung kagaya ng mga ribulto, no? Na iba't iba yung mga anyo. Kundi ang lahi natin ay galing sa Diyos. Kung ano yung image ng Diyos, yun ang tao. Kaya ang sabi rito, hindi marapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao. Ibig sabihin, ang Diyos ay hindi yung bunga ng iyong imahinasyon na naipakita sa pamamagitan ng pag-uukit nila, no? Kundi ang Diyos ay Diyos na hindi nakikita. At yun ang tunay na Diyos. Ang lahi natin ay, at doon tayo nagmula lahat sa Diyos. Kaya yung relihiyon na walang Kristo sa kanila ay hindi magkakaroon ng kaligtasan. May tanong po ba? Naiintindihan po ba yung sinabi ko? Okay, point. Man owes worship and glory only to the true God. Yan. Ang tao ay may utang sa Diyos. At ang utang niya ay yung kanyang pagsamba at pagluwalhati sa Diyos. Sabi sa Isaiah chapter 42 verse 8, ako ang Panginoon na siyang aking pangalan, at ang aking kaluwalhatian ay hindi ko ibibigay sa iba
o ang akin mang kapurihan sa mga larawang inanyuan. Ang glory ng Diyos ay sa Kanya lang, no? At walang pwedeng umangkin ng Kanyang glory. At hindi niya ibibigay yung Kanyang glory sa mga larawang inanyuan. Kung babasahin po natin yung Deuteronomy chapter 4, mababasa natin doon na hindi siya nagpakita sa tao sa pamamagitan ng kung ano-anong mga anyo, no? Kasi merong mga ganitong argumento eh. Doon sa chapter 20 ng Exodus, huwag kang gagawa ng anumang larawang kagaya ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa, di ba? At huwag kang gagawa ng mga larawang kung ano-ano na aangkinin mo siya bilang Diyos. Kasi yun ang kadalasan nating argumento sa mga taong naniniwala na pwede silang lumikha ng mga ganitong bagay, di ba? At sasabihin nila, hindi ko naman sinasamba yan, ginagalang ko lang yan eh, no? Ang sabi doon sa first commandment, huwag kang gagawa. Pero mahinang mahinang argumento yun, no? Mahinang argumento yung sinasabi ron. Kasi tignan natin sa Deuteronomy chapter 4 kung bakit ayaw ng Diyos na gumawa tayo ng mga tawag dito, yung mga Diyos-Diyosan, no? Ano ba yung sinasabi sa dito sa verse 15. Deuteronomy chapter 4 verse 15. Sabi rito ni Moises nung nagsalita sa kanya yung Panginoon, kaya't ingatan ninyong mabuti ang inyong sarili, yamang wala kayong nakitang anumang anyo ng araw na magsalita ang Panginoon sa inyo sa Horeb mula sa gitna ng apoy. Baka kayo'y magpakasama at kayo'y gumawa para sa inyong sarili ng isang larawang inanyuan na kawangis ng alinmang larawan na katulad ng lalaki o babae. So dito pa lang, sinasabi ni Moses na wala naman silang nakitang ibang anumang anyo, no? Nung magsalita ang Panginoon sa inyo sa Horeb sa gitna ng apoy. So kung wala silang nakitang ibang anyo o anumang anyo, hindi sila pwedeng gumawa ng kung ano-anong mga Diyos-Diyosan na sasabihin nilang ito yung Diyos. Kasi wala naman silang nakitang anyo, di ba? Kaya yun ang nagpapatibay doon sa Exodus chapter 20 na huwag kang gagawa ng anumang larawan na kagaya nung nasa lupa, sa ilalim ng lupa o nasa langit, para yun ang gawin mong Diyos. Kasi wala naman silang nakitang anumang anyo. Okay? So, hindi niya pwedeng ibigay ang kanyang glory sa anumang larawang inanyuan. Kasi hindi kinikilala ng Diyos yung mga bagay na yon, no? Sa Matthew chapter 4, verse 10, Nasaan na ba? Okay. O sa Matthew chapter 4 verse 10, na magkagayon sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka Satanas sapagkat nasusulat, sa Panginoon mong Diyos sasamba ka at siya lamang ang iyong paglilingkuran. So nakita natin dito yung story, no, na si Satanas
ay humihingi ng pagsamba mula kay Jesus, pero ang sabi ng Panginoon, sa Diyos ka lamang sasamba at siya lamang ang iyong paglilingkuran. So, Diyos lamang ang pwedeng sambahin ng tao. So, ano po yung mga pinagbabawal? Kaya sabi dito, denying of God's existence and attributes or failing to worship as God. Pagka ikinaila mo yung existence ng Diyos at yung kanyang mga katangian o hindi siya sambahin bilang Diyos. Ang Diyos ay nagpahayag sa tao bilang isang Diyos at hindi mo pwedeng i-deny na merong Diyos. No? At kilalanin din natin yung kanyang mga attributes na siya ay makapangyarihan sa lahat, siya yung gumawa ng langit at ng lupa, at siya ang Diyos na mabuti, siya ang Diyos ng pag-ibig, siya ang Diyos na mapagbiyaya. At dahil yan, hindi tayo dapat mawala doon sa pagsamba sa Diyos na talagang yun ang gusto niya na siya ay sambahin. Ngayon ano po yung mga ano po yung mga anyo ng pagdi-deny sa Diyos? Ito pong atheism, no? Yung sinasabing walang Diyos. Yung nagsusuppress ng tinatawag nating divine revelation. Sabi doon sa chapter 14 ng aklat ng mga awit sa verse 1, ang mangmang ay nagsabi sa kanyang puso, walang Diyos. Sila'y nangapapahamak, sila'y nagsigawa ng kasuklam-suklam na mga gawa, walang gumagawa ng mabuti. So yung atheism pala, no, ay hindi lamang ito yung pag-suppress ng divine revelation, kundi ito yung pag-deny. Yung pag-deny mo talaga sa existence ng Diyos. Kasi kung tutuusin, wala naman talagang atheist. Ginagawa lang nila yon ayon dun sa sinabi ni R.C. Sproul, ang mga taong ateista o yung mga taong naniniwalang walang Diyos, hindi talaga sila naniniwalang walang Diyos. Kundi para lamang mapagtakpan nila nakalimutan ko tuloy yung term. Para mapagtakpan lang nila o yung para tawag dito yung kalimutan ko yung term na Hindi talaga yung knowledge ng Diyos yung yung dinideny nila. Kundi yung damdamin ba na merong Diyos. Sa kanilang damdamin, naniniwala sila na merong Diyos. Pero dahil para magawa nila yung mga bagay na gusto nila, halimbawa yung mga bagay na immoralidad, para magawa nila yung mga bagay na yan, ay gumagawa sila ng paraan, kaya para masabing hindi sila nagkakasala doon sa ganong mga gawa. At ang isa sa mga paraan nila ay yung para i-deny yung existence ng Diyos. Kaya yung atheism, hindi naman talaga totoo yun, no? Na walang Diyos para sa kanila. Ang totoo nga niyan, natatakot sila eh. Sabi ni David Hume, no, isang philosopher, pagka ang isang tao ay nagsabing wala na siyang Diyos, halos katumbas na sila nung hayop. Yung hayop nga meron siyang sariling pagsamba sa Diyos. Yung mga nilikha, meron silang sariling pagsamba sa Diyos. Meron silang sariling paghanap.
Pag binasa natin yung Romans, mababasa natin doon. Kahit sila mismo ay parang naghihibik, nagsisihibik sila. Okay? Doon sa pagdating ng sa pagdating yung para maano na yung kanilang corruption, para matapos na yung corruption. Yung mga nilikha mismo, meron silang sariling paraan ng paghanap o ng sariling pagsamba sa Diyos. At ang sabi rito sa Hebrews chapter 11 verse 6, at kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at Siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. Kasi hindi naman, walang kwenta ang salitang pananampalataya kung unang-una, wala ka namang kinikilalang Diyos. Kaya sabi rito, ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos. Kaya kailangan, meron kang sinasampalatayan, meron kang object ng iyong pananampalataya. Okay, pangalawa, sa mga forbidden. Worship fails when it erodes into mere superstition or ritualism. Hindi raw talaga nagkakaroon ng worship kung itong mga bagay na ito ay mere superstition lamang o ritualism. Bumabagsak yung salitang worship o hindi nagiging valid ang iyong worship, kundi ito'y ito'y ritualism na lang, ito'y ritual na lang. Parang bumabagsak ka na lang sa superstition. Bakit? Kasi pag sinabi nating superstition, ito'y mga paniniwala, mga paniniwala sa mga bagay na hindi naman talaga totoo. Paniniwala tungkol doon sa mga salit-saling sinabi lang ng mga tao, At paniniwala doon sa mga paniniwala nila. Okay. Kaya pagka ang tao ay sumasamba sa Diyos, pero hindi naman totoong pagsamba ang kanyang ginagawa, ang ginagawa lamang niya ay pagsunod sa tinatawag nating superstition. Halimbawa, ang isang tao ay naghandog, Naghandog siya ng pagkain doon sa altar. Okay? Bakit siya naghahandog ng pagkain doon sa altar? Sa paniniwala na yung mga taong namatay ay kakain ng mga handog na yon. O kaya sa paniniwalang ang Diyos ay matutuwa doon sa handog mo na yon. Okay? At hindi yun ayon sa katotohanan na itinuturo ng Diyos. Kaya yung kanilang ginagawa ay pagsunod lamang sa kanilang superstition. Pangalawa, paano nagiging ritual ang isang pagsamba at hindi totoong pagsamba? Pag ang tao pumupunta sa church at sa kagustuhan lang na matupad niya yung kanyang pagsunod pagkalinggo, nakapasok na ako sa nakapagsimba na ako ng linggo. Pero hanggang ganun lang, yung masunod mo lang ang mga bagay na ginagawa parati, So ito'y ritual. O halimbawa, tayo ay sumusunod sa mga program ng church. Tumayo, nanalangin, kumanta, pero hanggang sa bibig mo lang yun, hindi mo talaga sinasamba ang Diyos. Ritual yun. Ritualism lang yun, di ba? So, diyan bumabagsak yung totoong worship. At wala ka rin totoong pagkilala sa Diyos. Kasi yung totoong pagsamba, nanggagaling talaga sa puso ang totoong pagsamba. At pagka ganun ang pagsamba mo,
mere ritualism, para bang sinasabi mong walang Diyos. Okay? At hindi mo ito binibigay talaga yung tatamang worship sa Kanya. Sabi sa Mark chapter 7 verse 6 to 8, at sinabi niya sa kanila, mabuti ang pagkahula ni Isaias tungkol sa inyong mga mapagpaimbabaw ayon sa nasusulat. Ang bayang ito'y ginagalang ako ng kanilang mga labi, datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, nang nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Nilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinanghahawakan ang salit-saling sabi ng mga tao. So, ritualism, no? Point. The duty of worshiping God must be a priority for the believer. Ito po yung ating priority. Sabi sa Revelations chapter 4 verse 9 hanggang 11, pagka ang mga nilalang na buhay ay nangagpuri at nangagpaparangal at nangagpapasalamat sa nakaupo sa luklukan, doon sa nabubuhay magpakailanman. Ang 24 na matatanda ay nangagpatira pa sa harapan niyaong nakaupo sa luklukan at nangagsisisamba doon sa nabubuhay magpakailanman. At ilalagay ang kanilang putong sa harapan ng luklukan na nangagsasabi, marapat ka o Panginoon namin at Diyos namin na tumanggap ng kalwalatian at ng kapurihan at ng kapangyarihan sapagkat nilikha mo ang lahat ng mga bagay at dahil sa iyong kalooban ay nangagsilitaw at nangalikha. So ito po ang duty ng isang Kristiyano. Ito po yung priority ng believer. Kaya sa pagsamba po, sa punta natin sa loob ng iglesia tuwing linggo, ang pangunahin naman talaga dyan yung pagsamba di ba? Yung nasa isip mo na pumunta ka sa loob ng simbahan, gusto kong sambahin ang Diyos. Hindi yung, naku maganda yung sinabi ng preacher, hindi yun Hindi yung, o nag-aabang ka ng magandang sasabihin ng preacher. Hindi po yun, Unang-una, nagpunta ka sa church kasi gusto mong sambahin ang Diyos. Hindi para makarinig ka ng magandang sermon o yung na-bless ka sa sermon. Hindi yun Kundi, paano mo sinasamba ang Diyos? Sa pamamagitan ng lahat ng bahagi ng gawain sa pag-awit, nasa puso mo ba ang pag-awit? Ninanamnam mo ba ang nilalaman ng awit at ihinahandog mo sa Diyos? Sumusunod ka ba? Nakikipanalangin ka ba na sumasang-ayon ka doon sa sinasabi ng panalangin at nasa isip mo ang Diyos, na kinakausap mo ang Diyos? Yun po yung pagsamba, di ba? At sa pagtatapos ng gawain, nandoon ba sa iyo yung sa kalooban mo, yung salamat sa iyo Panginoon dahil sa araw na ito ay nasamba kita? Yun Yun yung priority ng isang mananampalataya. Yun ang talagang duty. Kaya kung nakarinig tayo ng sermon na hindi tayo na-bless, hindi naman talaga lahat ng tao mabibless sa sermon di ba? Kasi iba-iba ang antas ng ating karunungan. Iba-iba yung antas ng ating pananampalataya. Iba-iba yung kondisyon ng ating iba-iba yung kondisyon natin sa pagpasok dito sa loob ng iglesia. Pero dapat sa pagpasok mo sa iglesia ay ito na yung pangunahin, ang Diyos ang ating sasambahin. At yun ang doon nalulugod ang Diyos sa ganong klaseng pagsamba. Dahil unang-una, pumasok ka sa iglesia na alam mong meron talagang Diyos na ikaw ay sasambahin.
Kaya nga yung salita, yung ano yung Sabat, kaya ibinigay yan at nasa gitna yan ng 10 utos, no? Yung Sabat. Mababasa natin yan sa Old Testament na ito yung kanyang ito yung tanda ng kanyang covenant. Yung Sabat na ito yung pinakatanda ng kanilang sumpaan ng Diyos. Paano naging tanda yun ng kanilang relasyon sa Diyos? Kasi doon tuwing araw ng Sabat, sila nagtitipon-tipon at nagsumasamba sila sa Diyos. At nakikita yun ng maraming mga bansa sa paligid nila. Na yung bansang Israel ay meron silang kinikilalang Diyos. At yun ay nahahayag sa pamamagitan ng pangingili nila ng Sabat. So ano po yung mga dapat ingatan? Some good activities may displace the priority of worship. Yan. Yung mga ginagawa sa loob ng church, no? Pag hindi ka gumaganap sa tinatawag na regulative principle ng church, halimbawa, yung ginagawa ng iba, yung meron silang maraming instrumento, sila'y sumasayaw, maingay, no? Meron silang paraan ng pagsamba na hindi naaayon sa sinasabing pagsamba ng Diyos. Nawawala yung priority ng worship. Pag merong mga ganong activities, hindi naman natin sinasabing yung mga tao doon ay hindi talaga sila sumasamba, no? Kasi ang pagsamba, pwede mo namang gawin tumataas talaga yung kamay mo, di ba? Sinasamba ko yung Panginoon kaya tinataas mo yung kamay mong ganyan, no? Ang totoo niyan doon sa tabernacle, merong kurtina doon na may drawing na nakataas yung kamay nung pagsamba, no? Hindi natin sinasabing mali yung sasamba ka sa Diyos na tumataas yung kamay mo, no? Kasi expression 'yun ng iyong pagsamba. O kaya lumuhod ka, di ba? Lumuhod ka dahil ikaw ay sumasamba. Pero meron tayo kasing tinatawag na regulative principle kung papaano ang tunay na hinihiling ng Diyos na pagsamba. So dahil diyan, kung minsan yung mga activities na ganyan, halimbawa, meron silang kumakanta sila rito, yung choir, no? Good activity yan sa loob ng church. Pero kung ito'y hindi na sumasang-ayon doon sa regulative principle ng worship, nawawala na talaga yung priority ng worship. Kundi kung minsan focus na lang doon sa takbo ng programa, no? Ang sabi ng Panginoon sa John chapter 4, "Datapot dumarating ang oras at ngayon nga nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya ay nagsisamba ay kinakailangan magsisamba sa Espiritu at katotohanan." Pangatlo, yung motive, before me. Yung salitang before me pala ay nagpapaalala na ang bawat tao ay nasa harapan ng Diyos. Tanong, what are we specially taught by these words, before me in the first commandment? Yan, napakahalagang napakahalagang salita pala niyan, yung salitang before me. Ang sagot, these words before me in the first commandment teach us that God who seeth all things taketh notice of and is much displeased with the sin of having any other God. Yan. Hindi siya nasisihan sa mga taong merong ibang Diyos. Kaya pag sinabing before me, siya lamang talaga yung ating sasambahin bilang ating Diyos. At
Ayaw niya na may nakikita siyang ganun, no? Na mga anak niya na iba yung sinasamba maliban sa kanya. Kasi siya yung nakakita ng lahat ng bagay. Every man stands before God. I thou posture, whether in frontal submission or rebellion. Ano ba itong I thou posture? Whether in frontal submission or rebellion. Lahat ng tao ay nasa harap ng Diyos. Yan. Ikaw at ako. Yan, no? Na posture. Face to face kayo ng Diyos. Kung ikaw man ay nagre-rebelde, kitang-kita yan ng Diyos. At kung ikaw ay nagsasubmit sa Kanya, ay kitang-kita ng Diyos. The chief end of man is to glorify God and to enjoy Him forever. So ito pala yung pinaka tungkulin talaga ng tao. Sabi nga nila, may nagtatanong noon, ano ba talaga yung tinatawag nating summum bonum ng tao, yung tinatawag nating ultimate end. Ito ba ay happiness? Ito ba ay beauty? O ito ba ay yung worship? Para sa kanila kasi, ang buhay ay basta kailangan masaya ka. Lahat ng bagay na pwedeng magpasaya sa iyo. Ito yung buhay, no? Na kailangan tayo'y masaya. Para sa kanila, walang kwenta ang buhay pag hindi ka masaya. Naalala ko yung sabi ni Joey De Leon pagka hindi mo raw naranasan itong mga ganitong bagay, that is not life. Sabi niya yon, no? Kaya siya madalas mag-travel. At travel siya. Kasi yun ang payo ng kanyang magulang. Mag-travel ka, kasi pagka hindi mo naranasan ng mga ganitong bagay na magpapasaya sa'yo, that is not life. Yon. Kaya ang life para sa kanya ay yung happiness. At pag walang happiness, hindi life. At yun ang sinasabi nilang chief end nila. Yun namang iba, yung beauty. Yung para sa kanila, kailangan yung lahat ng bagay sa mundo ay yung dumating sa kagandahan, no? Ganda ng buhay, ganda ng itsura, ganda ng layunin mo, at ganda ng magiging hantungan mo. Yan. Pero sinasabi ng Biblia sa atin na ang chief end ng tao ay Diyos. Yung i-worship natin ang Diyos. Doon sa Ephesians nakalagay yan, no? Ang ano ng tao ay para sambahin ang Diyos. Yun ang plano ng Diyos sa atin. So the chief end of man is to glorify God and to enjoy Him forever. So ano yung mga dapat ingatan? The motive, though hidden from man, is exposed to God. Yung ating motibo na kahit sa atin ay tago, pero sa Diyos ay lantad ito, no? Chapter 44 ng Psalms, verse 20 to 21. Kung aming nilimot ang pangalan ng aming Diyos, o aming iniunat ang aming mga kamay sa ibang Diyos, hindi ba sisiya sa atin ito ng Diyos? Sapagkat nalalaman niya ang lihim ng puso. Yan. Kung ikaw ay may ginawang ganito, na sumamba ka sa ibang Diyos, alam yun ng Diyos at sisiya sa atin ito ng Diyos. Point. There is balance and priority in glorifying God and then enjoying Him. So meron ding priority ng pag-glorify sa Diyos. Binigyan tayo ng 6 na araw at binigyan tayo ng 1 araw na kung saan ini-enjoy natin yung presensya ng Diyos. So hindi ibig sabihin na kung ikaw ay nagtrabaho, wala na ang Diyos sa loob mo, no? Ang totoo nga niyan, pagka tayo ay Kristiyano, kahit tayo ay nasa trabaho o
o kahit nasa ang lugar tayo, ano man yung ating ginagawa, kung ang Diyos ay nasa iyo, kasi sinulat ng Diyos yung kanyang salita sa ating puso, ay nasasamba pa rin naman natin ang Diyos. So, merong balanse doon, no? Na minsan kailangan mo gawin itong mga bagay na ito at kailangan mo ring may panahon para sa pagsamba sa Diyos. Merong question po ba? May tanong tayong dapat masagot? O merong hindi ako nasabi na pwede niyong i-share? Ang pinag-aaralan po natin ay yung first commandment, no? Walang tayong ibang Diyos na sasambahin maliban sa Kanya. So, ang challenge po ay grow in the reality of God to your life, making worship a priority. Yan sabi sa Deuteronomy chapter 6 verse 4, dinggin mo Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. At iyong iibigin ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. So, ang ibig sabihin, ibigin natin ang Diyos ng ating buong pagkatao. At sa ginagawa natin yon, meron tayong paniniwala na meron lamang isang Diyos. Maliwanag naman po, palagay ko, no? First commandment, huwag tayong magkakaroon ng ibang Diyos sa harap niya, maliban sa Kanya. Okay po, wala na po bang tanong? So kung wala na po, mag-aalauna na po, tayo po ay manalangin. Tunay nga o Diyos na ikaw ay nag-iisang Diyos. Wala nang ibang Diyos maliban sa iyo, Panginoon. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sapagkat wala kang kahati bilang isang Diyos. Ikaw ang pagtutuunan lamang ng pansin na nag-iisang Diyos, Panginoon. Ikaw lamang, Panginoon, ang nararapat sambahin. At salamat, Panginoon, dahil ikaw ay nag-reveal sa bawat isa sa amin sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak. At ikaw ang nag-reveal sa amin ng tunay na kaligtasan sa pamamagitan ng iyong mga salita. Huwag mo ipahintulot, Panginoon, na kami ay humanap pa ng ibang mga Diyos. Hayaan mong ikaw lamang po ang aming sambahin. Ikaw lamang aming kilalanin, Panginoon. At huwag mo ipahintulot, Panginoon, na malimutan namin ang iyong mga aral na ikaw lamang, Panginoon, ang dapat sambahin, ang dapat kilalanin, dapat luwalhatiin. Sapagkat ikaw ang pinagmumulan, Panginoon, ng lahat ng mga bagay na aming tinatangkilik. Salamat po pagkat ikaw ay nag-reveal ng kaligtasan sa bawat isa amin sa pamamagitan, Panginoon, ng iyong anak na si Jesus. Purihin po ang iyong dakilang pangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Ay, pag-pray din po natin pala yung ating pagkain, no? Ama, maraming salamat po sa mga